Magandang araw mga kabiyahero. Welcome back sa ating channel. At pag-uusapan na naman natin ngayon ang isang mainit na balita, no? Nabibigyan natin ng komento, reaksyon o kritisismo. Itong balita, no, mga kabiyahero, hinggil sa banggaan ng dalawang barko ng China sa West Philippine Sea. So ano nga ba, bakit nga ba nagkaroon ng banggaan ang dalawang barko na ito? Okay, so yan ang aalamin natin at bibigyan natin ng komento o reaksyon dito sa video ngayong araw. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mangyari po lamang na i-click natin ang subscribe button at i-hit ang notification bell button para updated kayo every time na mag-upload tayo ng mga ganitong klasing videos. Okay, so ayan nga mga kabiyahero. Etong talagang mainit na pinag-uusapan sa social media, no? Laman ng mga balita sa TV, no, maging sa radyo at lalo na dito sa YouTube. Okay, etong pinag-uusapan ngayon mga kabiyahero na pagsalpukan ng dalawang barko ng China. Bakit nga ba sila nagkaroon ng pagsalpukan? 'Di ba? So ito ay hinggil sa kagustuhan nilang pigilan o harangan ang barko ng Philippine Coast Guard na papunta ng Baho de Masinloc para mag-conduct ng isang mission. Okay, grabe no? Talagang umiinit, guys. O, umiinit, mga kabiyahero, ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Kung noon, mga nakaraan, water cannon, no, may naputulan ng daliri, no, dahil sa aggression, sa pagdidikit ng barko ng China sa barko ng Philippine Coast Guard, ito naman, banggaan na ng dalawang China um, ship. Okay? So, alamin natin ang buong detalye ng balitang ito mula sa balita ng GMA Integrated News. Okay, so alam ko na ito ay laman na ng mga balita ngayon, no? So, pakinggan at panoorin natin. Ganito na kalapit sa likuran ng BRP Suluan ang dalawang barko ng China habang pilit kaming hinahabol palapit sa Baho de Masinloc. Grabe na, no, mga kabiyahero. Kita natin sa video, di ba, kung gaano kadikit yung dalawang barko ng China para talagang takutin, paalisin, or palayasin yung barko ng Philippine Coast Guard or itong BRP Siluan doon sa papunta ng Baho de Masinloc. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Kalahating oras nang hinahabol ng CCG 3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan habang patungo kami sa direksyon ng Baho de Masinloc para sa Kadiwa Mission. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit namang iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Grabe no, ilang meters na lang yan. Sobrang talagang lapit na. Kaya hindi lang ito, no, kung titingnan natin mga kabiyahero, hindi lang ito pagbabantay sa ginagawa na aksyon ng mga barko ng Pilipinas o ng Philippine Coast Guard, kundi talagang tinatakot nila, pinipigilan na nila na pumunta doon yung barko or yung mga mission na ginagawa ng Philippine Coast Guard na kung saan ito naman ay pagbibigay ng mga pagkain, no, supply, resupply mission doon sa mga mangingisdang Pilipino. Pero pilit na hinaharangan talaga ng mga barko ng China. Ang patrolya ay bahagi ng regular na pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kasama rin sa misyon kanina ay para ipaabot ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Baho de Masinloc pasok sa EEZ ng Pilipinas. Pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ganyan kung kumilos o umaksyon ang mga ano ng China, di ba? Mga barko ng China. Hindi na nakahabol kanina itong China Coast Guard Ship 3104, kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at sinusubukang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Kita naman kung gaano matindi ang armas. Yung mga
Imagine, Itong kaliwat kanan ang PLA Navy 164. humahabol sa'yo. Meron itong Gatling gun. At meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol. Hindi nila mahabol-habol ang BRP Siluan. Ngayon, naggumamit na sila ng water cannon. Na, ito naman ay matagal na ginagamit na talaga nitong nila, no, ng mga China, ng mga barko ng China, itong pagwa-water cannon. Ang dami ng beses na ginawa nila ito. So ngayon, ginawa na naman ulit nila. Makikita sa mapang ito ng aming dinaanan, ilang beses lumiko at nagpaikot-ikot ang BRP Suluan para maiwasan ang dalawang barko ng China. 10 kilometro bago kami makarating sa Bao de Masinloc, mas naging agresibo na ang dalawang dayuhang barko. Sa isang punto, ilang beses na silang muntik magbanggaan. So bago pa pala, no, mga kabiyahero, bago pa pala yung aksidente talaga na banggaan ng dalawang barko ng China, marami na palang pagkakataon ang muntik na silang magkasalpukan. Hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan. Ayan na, Nakatuno ng aming kitang-kita naman natin mga kabiyahero, di ba? Kung hindi humarang yung malaking barko ng China, malamang talagang aabutin, masasapul talaga yung BRP Siluan ng Philippine Coast Guard. pansin sa papalapit na barko ng Chinese Coast Guard nang bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng Chinese Coast Guard. And there was a miscalculation. So ayan mga kabiyahero, kita naman natin yung talagang sobrang init na ng tensyon, no, sa West Philippine Sea, sa pilit nilang pag-angkin sa teritoryo na hindi naman talaga kanila. Okay. So ngayon mga kaibigan, no, bilang isang Pilipino, ano ang nararamdaman mo? Ano ang gusto mong sabihin sa liderado ni Xi Jinping, no? Sa ginagawa nilang ganitong aksyon, no? Or lantaran ng pananakop, no, sa ating teritoryo. At buti na lang, no, buti na lang ang ating administrasyon sa ngayon ay talagang ipinaglalaban ang teritoryo, no, ang soberanya ng Pilipinas at hindi talaga tayo nagpapatalo. Kahit alam natin na may mga kakulangan pa tayo sa mga kagamitan, pandigma, no, kagamitang militar, pero sumasabay talaga tayo. Okay? So, ayan, mga kabiyahero, i-comment natin ang ating mga hinaing, nararamdaman, no? Reaksyon, komento, kritisismo dyan sa ating comment section. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat po at kita-kita tayo ulit sa mga susunod pa nating videos. God bless everyone and bye-bye!